411, si Lauren ay isang hamak na babae. Paumanhin, Michael, wala akong maibubunyag sa iyo tungkol sa sekreto ng pamilya sa ngayon dahil hindi mo pa natatapos ang lahat ng pagsubok sa pamilya, sabi ni Jessie. Alam ni Michael na ito ang alituntunin ng pamilya at kahit ang kanilang ama ay hindi binanggit ang isang salita tungkol dito kay Michael. Kaya ang tanging nasabi niya, gusto ko lang malaman kung mas nakakatukso ba ang sekreto ng pamilya na iyon kaysa sa 12 bilyong dolyar na mga ari-arian ng pamilya natin. With a contemptuous smile on his face, Jesse said, paano may kukumpara ang mga asset na iyon sa family secret natin? Ang sekreto ng aming pamilya ay hindi mabibili. Hindi ito masusukat sa pera. Gulat na gulat si Michael at hindi niya inaasahan na magiging kahanga-hanga ang pamilya. Gayunpaman, hindi niya nais na isipin ang tungkol sa mga sekretong iyon at iba pang mga bagay sa ngayon. Ang gusto lang niya ay mahanap si Victoria. Tinanong ni Michael, Jessie, alam mo ba kung saan dinala ni Jamie si Victoria? Umiling si Jessie at sinabing, ang sigurado lang ako ay wala na silang dalawa sa US. Gayunpaman, nagpapadala ako ng mga tao upang maglibot sa paghahanap at kapag nahanap na nila sila, maaari akong gumawa ng sukdulan at magsagawa ng mga hakbang upang ayusin siya. Kung nasaktan ko siya, sana maintindihan mo, Michael. Hindi naman sa wala akong pakialam sa kapatiran kundi dahil masyado na siyang lumayo. Si Michael ay inilagay sa lugar. Jessie, mas mabuting huwag kang masyadong malupit. Natatakot akong may mangyari kay Victoria kung nasa kamay niya. At saka, gusto kong itanong sa kanya ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Tumango si Jessie at nagpatuloy, naghihinala na ako ngayon na nagsanib puwersa sina Jamie at ang mga Howard. Ano? Si Jamie at ang mga Howard ay nagsanib puwersa. Natulala na naman si Michael. Oo. Lumakad si Jessie papunta sa kurtina at sinabing, batay sa mga obserbasyon ko nitong nakaraang araw, natuklasan ko na interesado si Martin Howard sa sekreto ng aming pamilya. Masasabi ng matandang fogey na iyon ilang dekada na ang nakalilipas na si Lolo ay hindi lamang mayaman kundi may dalang maraming sekreto. Noon pa man ay gusto na niyang maging biyenan at gamitin ang kasal para malaman ang sekreto ng aming pamilya. Bagaman si Jamie, tulad mo, ay hindi pa nakumpleto ang lahat ng pagsubok, alam ko na kung ano ang sekreto ng pamilya. Nagulat si Michael. Paano ito posible? Umiling si Jessie. Pinabugbog ako. Maaaring nalaman niya ito nang hindi sinasadya, o maaaring isa sa mga miyembro ng aming pamilya ang nagpahayag nito sa kanya. 2 sa 3 lalaking ikatlong henerasyong tagapagmana ng Hudson S ang talagang alam na ang tungkol sa sekreto ng pamilya. Parang si Michael lang ang walang alam. Iyon ang nagparamdam kay Michael na napakalayo niya kaya nangako siyang pabilisin ang pagkumpleto ng mga pagsubok at alamin kaagad kung ano ang mga sekreto ng pamilya. Nagpatuloy si Jessie, may isa pang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo ang tungkol sa dahil napansin kung nagkakasundo kayo ni Lauren, at parang talagang nagmamahalan kayong dalawa. Agad namang nabigla si Michael sa narinig. May kinalaman ba ito kay Lauren? Ano ito? Sabihin mo, kaya kong tanggapin. Mula nang maranasan ang suntok na ginawa ni Ivy sa kanya, pakiramdam ni Michael ay wala ng babaeng makakasakit sa kanya. Sorry, Michael? Nitong mga nakaraang araw, nagpadala ako ng isang tao para imbestigahan ang asawa mo. Nalaman ko na si Lauren ay hindi kasing infatuated at loyal sa iyo gaya ng sa tingin niya. Hindi siya magandang babae. Nagpapanggap siyang wagas, inosente, at baliw na mahal ka pero gawa lang iyon. Michael, huwag kang magpapaloko sa kanya at huwag kang mai-inlove sa kanya. Dapat mong siguraduhin na hindi mo hahayaan ang iyong sarili na mahulog sa kanya. Ayokong maulit ang history niyo ni Ivy. Natigilan si Michael sa gulat matapos marinig ang sinabi ni Jessie. Sa nakalipas na 3 araw, sila ni Lauren ay magkasama at halos hindi mapaghihiwalay. Si Lauren ay nagte-text sa kanya at nakikipag-chat sa kanya kahit na siya ay nasa banyo, para lang maramdaman niya ang presensya nito sa bawat sandali. Tila isang perpektong babae si Lauren at kasama ang lahat ng pagkakautang niya sa kanya, matagal na siyang nahulog sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Jessie kay Michael na siya ay isang masamang babae sa sandaling ito. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ay peke. Hindi pwede. Si Michael ay napapagod at sumigaw, hindi ako naniniwala.
Hindi siya pwedeng maging masamang babae. Ako lang ang taong minahal niya sa buhay na ito at ang tanging taong naging intimate niya. Nabalisa si Jessie at idiniin niya ang magkabilang balikat ni Jessie pababa. Michael, huwag kang magpakatanga. Si Lauren ay halos 30 taong gulang at siya ay isang magandang babae mula sa isang magandang background ng pamilya. Wala rin siyang social phobia at mahaba ang listahan niya ng mga manliligaw. How could you be the only man she's ever slept with all these years? Bahagi lahat ng iyon ng pagpapanggap niya. Alam niya na gusto mo ang mga babaeng puro at inosente. Kaya naman sinasadya niyang gumawa ng ilusyon na ikaw lang ang minahal niya sa buong buhay niya. Napatulala si Michael. Totoo kaya ang sinabi ni Jessie? Kung tutuusin, nagdududa rin si Michael dahil tila malabong sa kanya na ang isang normal na babae ay mananatiling single ng ganoon katagal. Biglang naalala ni Michael ang pagkakasakit ni Lauren at sinabing, Jessie, hindi mo alam na nagkaroon ng kakaibang sakit si Lauren mula nang bumalik siya mula sa larangan ng digmaan. Ito ay isang psychiatrist sa DC na nagkaroon ng ideya na gamutin siya ng hypnotic consciousness manipulation, kaya siya. Nang hindi pinatapos si Michael, sumingit si Jessie. Hindi mo na kailangang ituloy. Alam ko na ang tungkol dito, ang doktor na iyon ay nagngangalang Matt Gale, tama ba? Tumango si Michael. Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Jessie, si Matt ay isa sa mga tauhan ni Lauren. Ang kanyang mga salita ay parang kulog na tumama sa ulo ni Michael. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nagsimulang mautal si Michael. Si Matt ay natulog kay Lauren ng higit sa isang beses. Loko? Huwag kang maniwala sa sinasabi ni Lauren, hindi siya simpleng babae. Pinakasalan ka niya para malaman mo ang sikreto ng pamilya natin. Sa pagkakataong iyon, hindi nakaimik si Michael. Sa kanyang isipan, patuloy na lumalabas ang maganda, makinis at dalisay na figure ni Lauren at ang mga salitang sinabi nito para linlangan siya. Dahil magkahawig ng husto sina Lauren at Ivy, ang mga imahe nilang dalawa ay patuloy na lumalabas sa kanyang isipan. Sa wakas, naging iisang babae ang dalawang babae. Di kaya si Lauren, tulad ni Ivy, ay isa ring mapagpanggap na babae na maganda pero puno ng kasinungalingan. Nang makita kung gaano katulala si Michael, sinabi ni Jessie, I'm sorry, Michael, kakaasawa mo lang at nasa honeymoon period ka. Hindi ko dapat sinabi sa'yo ito. Pero kung itikom ko ang bibig ko tungkol dito at hahayaan kang lumubog pa, mas magiging miserable ka kapag nalaman mo ang katotohanan balang araw sa hinaharap. Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti mo. Michael, humanap ka ng pagkakataon na hiwalayan siya habang hindi ka pa nagkakaroon ng matinding damdamin para sa kanya. Gayun din, umalis sa tahanan ng mga Howard. Kung may gagawin sila sa iyo, ipaalam sa akin at magpapadala ako ng isang tao na susundo sa iyo at ihahatid ka pabalik sa England. Pagdating mo sa England, walang maglalakas loob na harapin ka. Kami ni Yumi ang mag-aalaga sa iyo habang buhay. Naikuyom ni Michael ang kanyang kamao. Paano na lang siya makikipaghiwalay at lumayo ng ganyan? Hindi hahayaan ni Michael ang mga bagay na hindi inilalantad ang tunay na kulay ni Lauren at pinipilit siyang aminin ang kanyang pagkukunwari. Lauren, hahanap talaga ako ng ebidensya ng relasyon niyo ni Matt o ng kahit sinong lalaki. By then, tingnan natin kung may pisngi ka pa para sabihin sa akin na lang ang lalaking minahal mo sa buong buhay mo. Tingnan natin kung may pinch ka pa para sabihin na ang habang buhay mong pangarap ay pakasalan ako. Kabanata 412, palihim na sinusuri ang cellphone ni Lauren. Tunay nga, gaya ng sasabihin ng marami, mas maganda ang isang babae, mas mapanlin lang siya. Ang dating asawa ni Michael, si Ivy ay isang babae, at tila ganoon din si Lauren. Gayunpaman, palaging naaawa si Michael kay Lauren. Nakitulog pa ito sa kanya dahil sa pakikiramay sa kanya at guilt na pinagkaitan niya ito ng normal na buhay. Gayunpaman, ngayon ay nalaman niya ngayon na si Lauren ay nakipagtalik sa ibang lalaki nitong mga nakaraang taon. Malaya siyang namumuhay ng may kagalakan. Naikuyom ni Michael ang kanyang kamao. In love pa rin siya kay Victoria at ayaw niyang maging masyadong intimate kay Lauren. Hindi naging madali para kay Michael na mawala ng bantay at gayunpaman, ito ang nakuha niya. Humihit-hit siya ng sigarilyo sa silid ni Jessie, habang sinubukan ni Michael na pagaanan ang kanyang kalooban. Maya-maya pa ay sumakay na siya sa elevator pababa kasama si Jessie sa restaurant para sa breakfast buffet.
Sa sandaling ito, magkaharap na nakaupo sina Lauren at Yumi, nakangiti sa isa't isa habang kumakain na may mga kutsilyo at tinidor sa magkabilang kamay. Pareho silang may aura ng isang marangal na diyosa, lalo na si Lauren na mas binata. Nakatali si Lauren ng buhok at bilog ang maliit na mukha. Siya ay tumingin perpekto mula sa bawat anggulo. May isang babae na kapareho ng hairstyle ni Lauren, nakaupo sa tabi ng table nila. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay malaki at parisukat. The more one compared, parang mas maganda si Lauren. Nang makitang naglalakad sina Michael at Jessie, ngumiti si Lauren. Honey, nakabalik ka na. Nakapili na ako ng mga gamit para sa almusal mo. Tingnan mo kung nagustuhan mo ang napili ko at kung may kailangan ka pa, kukunin ko ito para sa iyo. Marahan at maisla na tiningnan ni Lauren si Michael. Kung noon pa man, magiging masaya si Michael na magkaroon ng ganoong asawa. Gayunpaman, nadarama ngayon ni Michael na ang lahat ng ito ay binabalat kayo lamang ni Lauren. Siyempre, bagamat sinabi ni Jessie kay Michael ang nakaraan ni Lauren, hindi agad siya tinalikuran ni Michael. Nagkunwari siyang katulad ng dati at nakangiting sinabi, ayos lang, ito na lang ang kukunin ko. Salamat. Bilang tugon, nahihiyang sinabi ni Lauren kay Michael, you're my husband. Tama lang na tulungan kitang kumuha ng pagkain. Bakit ang galang mo sa akin? Oh yes, sinabi lang ni Yumi sa akin na babalik sila ni Jessie sa England mamayang gabi. Tumango si Michael at sinabing, oo, ngayon lang din sinabi sa akin ni Jessie. Biglang iminungkahi ni Lauren, bakit hindi tayo bumalik sa England kasama sina Jessie at Yumi? Maaari ba nating ituring ito bilang isang honeymoon? Mukhang sabik na sabik si Lauren na pumunta sa England para makita si Lolo. Nang maisip ni Michael ang sinabi ni Jessie tungkol sa pagpapakasal sa kanya ni Lauren para lamang sa paggamit sa kanya para malaman ang mga sekreto ng kanyang pamilya, malamig siyang yumoko. Lauren Howard? I bet ginagamit mo lang ang honeymoon bilang dahilan para malaman ang mga sekreto ng pamilya ko, ha? Natuwa din si Yumi. Oo, Michael, bakit hindi ka sumama sa amin? Kailangan mong mag-honeymoon. Masasabi ni Michael na parang may gusto si Yumi kay Lauren, kaya nahulaan niya na malamang na hindi sinabi ni Jessie sa kanya ang tungkol kay Lauren. Pupunta tayo sa ibang pagkakataon. Kamakailan lamang ay hindi maganda ang kalusugan ni Lolo. Sige. Hindi nagtantrum si Lauren at sa halip, iginagalang ang opinyon ni Michael. Kinagabihan, personal na nagtungo sa airport sina Michael at Lauren, pati na rin ang ama ni Lauren, si Stephen, para makita sina Jessie at Yumi. Bago umalis, nagyakapan sandali sina Jessie at Michael, at sinabi ni Jessie kay Michael, pag-isipan mo ang sinabi ko sa iyo. Gagawin ko, Jessie. Sinabi ni Jessie kay Michael na hiwalayan si Lauren at iwanan ang mga Howard. Gayunpaman, hindi nais ni Michael na hiwalayan siya ng mabilis. Katatapos lang nilang magpakasal. Una, gusto niyang humanap ng ebidensyang magpapatunay na si Lauren ay isang hamak na babae. Kapag nahanap na niya ang nagpapatunay na ebidensya, kapag inilantad niya ang tunay na kulay nito, hindi na niya ito matatanggihan o makikipagtalo sa kanya. Pagdating niya sa bahay, tulog na si Chloe. Nakaugalian na ni Chloe na may hawak na gintong telang seda sa kanyang kamay kapag natutulog. Marahil ito ay para sa isang pakiramdam ng seguridad. Kung titingnan kung gaano kaganda si Chloe habang natutulog, iba ang nasa isip ni Michael. Lauren Howard, nagsinungaling ka sa akin at sinabi mong ako lang ang lalaking minahal mo pero hindi ko iyon mapapansin. Wala akong pakialam kung natulog ka ba o hindi kay Doktor Cale o hindi, at kung ilang beses mo na itong ginawa sa kanya. Pero kung ginagamit mo si Chloe para dayin ako, lumampas ka na. Mula nang ilantad ni Jessie sa kanya ang tunay na ugali ni Lauren, nagsimula ng mag-alala si Michael. Ngayon ay hindi niya maiwasang isipin kung anak ba niya si Chloe o hindi. Sa katunayan, sina Michael at Chloe ay sumailalim sa isang paternity test, at ipinakita rin sa mga resulta ng pagsusulit na siya nga ang ama ni Chloe. Gayunpaman, paano kung nabayaran na ng mga Howard ang paternity test center? Nasa DC sila, ang kerehan ng mga Howard. Dahil sa kanilang kapangyarihan, ganap nilang kayang gawin ito. Bukod dito, hindi inimbestigahan ni Michael ang mga tauhan ng paternity test center at hindi nang ahas na garantiya na hindi sila nananakot o nasuhulan. Mahal, gabi na. Matulog na tayo.
Natapos na rin maghugas si Lauren at lumapit para hanapin si Michael. Sige. Tahimik na bumalik si Michael sa silid kasama si Lauren nang hindi nagpapakita ng anumang mga kapintasan. Like the past few days, naging intimate sila bago matulog. Sa 3 a.m., maingat na pinakinggan ni Michael ang paghinga ni Lauren at nagsimulang kumilos pagkatapos makumpirma na natutulog si Lauren. Sa katunayan, binalak niyang tingnan ang telepono ni Lauren habang natutulog ito. Kailanman ay hindi nakaugalian ni Michael ang manliligaw at hindi rin niya ito ginagawa noong ikinasal siya kay Ivy. Hindi niya ginawa iyon kay Victoria. Ang bawat isa ay may karapatan sa kanilang privacy at ang isang relasyon na walang tiwala sa isa't isa ay tiyak na hindi magtatagal. Gayunpaman, napakahusay na itinago ni Lauren ang kanyang tunay na kulay. Sa kabila ng pagiging bihasa sa sikolohiya at pagbabasa ng mga micro-expression, hindi pa rin niya masabi kung gaano talaga kasama si Lauren. Kaya naman, palihim lang niyang na-check ang phone niya. Inilagay ni Lauren ang kanyang telepono sa kabilang bahagi ng kanyang unan, at iniunat ni Michael ang kanyang braso upang kunin ang kanyang telepono. Dahil kakailanganin niya ang kanyang fingerprint o mukha para i-unlock ang kanyang telepono, maingat na hinawakan muli ni Michael ang kanyang kanang kamay at na-unlock ito gamit ang kanyang thumbprint. Sa sandaling na-unlock ang kanyang telepono, nagpakawala ito ng tunog dahil itinakda ni Lauren na tumunog ito nang i-unlock niya ito. Nagmamadaling pidyo hininga si Michael at tumingin kay Lauren. Sa kabutihang palad, si Lauren ay pagod at sa gayon, natutulog ng mahimbing. Hindi man lang siya nagising sa ingay. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Michael. First time ni Michael na kumilos ng palihim kaya sobrang kinakabahan siya. Matapos i-unlock ang screen, nag-click kaagad si Michael sa kanyang mga mensahe. Naniniwala siya na marami siyang malalaman sa mga sikreto nito. Kung may relasyon sina Lauren at Matt, dapat may clues sa text message conversation nila. Gulp. Napalunok ng laway si Michael, nagtagal ng ilang saglit para palakasin ang sarili. Halos hindi siya makapaglakas loob na tumingin sa screen. Paano kung nakakita siya ng hindi magandang tingnan na pag-uusap o video? Kabanata 413, bumubuntot kay Lauren. Hindi naiwasang maalala ni Michael ang email na minsang ipinadala sa kanya ni Kayden. Sa oras na iyon, nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na sampelan si Ivy ng ilang beses sa lugar pagkatapos marinig ang audio recording na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng email. May kutob siya na mauulit ang kasaysayan. Gayunpaman, nang buksan ni Michael ang messaging app ni Lauren, nagulat siya. Ang interface ng kanyang messaging app ay napakasimple at mayroon lamang dalawang pag-uusap sa text. Ang isa ay ang family chat group ng Howards habang ang isa ay kasama ni Michael. Pinananatili lang niya ang pag-uusap sa text sa akin at tinanggal ang iba. Medyo nagulat si Michael, pero hindi niya inaasahan na ganoon kalinis ang messaging app ni Lauren. Kung hindi lang siya inilantad ni Jessie, baka akalain ni Michael na mahal siya ni Lauren at umikot ang buhay nito sa kanya. Kaya naman, ang kanyang mga text message ay nakalaan lamang para sa kanya. Gayunpaman, nadama ngayon ni Michael na ginawa niya iyon dahil ayaw niyang mag-iwan ng anumang ebidensya. Pinura niya ang mga chat records kasama si Matt at iba pang lalaki dahil ayaw niyang malaman ni Michael. Anong matalinong babae? Walang pag-aaksaya ng oras, tiningnan din ni Michael ang kanyang Instagram account. Bihira siyang mag-post ng kahit ano sa Instagram at karaniwang nagbabahagi lamang ng mga larawan ng tanawin o musika. Madalas ni-like ni Matt ang kanyang mga post at nag-iwan ng mga komento sa mga ito ngunit maraming tao ang nag-iwan ng mga komento sa kanyang mga post sa Instagram. Tsaka bihira lang manligaw ang mga tao sa Instagram. Kung sakaling makita ito ng isang karaniwang kaibigan, ito ay magiging lubhang nakakahiya. Gayunpaman, ang mga text message ay hindi lamang ang pinagmumula ng mga lihim. Minsan, ang mga memo sa mga tala na app ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa mga talaan ng chat. Sa partikular, ang mga babaeng may maisla na pag-iisip, ay may posibilidad na isulat ang kanilang mga iniisip sa notes app ng kanilang mga cellphone. Hindi napigilan ni Michael na buksan ang mga nakasave na tala sa telepono ni Lauren. Sa katunayan, ang mga tala ay puno ng mga salita. Siyempre, napakaraming bagay na dapat isulat ng mga babae, gaya ng kanilang mga estilo ng pananamit, damit, pampaganda, sapatos, bag, at iba pa. Nang mag-click si Michael sa isa, nalaman niyang ito ay isang tala tungkol sa kanya.
Habang binabasa niya ang laman ng note, nagulat si Michael. Ang aking kaarawan, ang aking paboritong pagkain, ang mga kantang gusto kong pakinggan, ang aking mga paboritong pelikula, at ang mga petsa ng aming kasal at diborsyo kay Ivy, at maging ang kaarawan ni Victoria. Nagulat si Michael. Bakit naisulat ni Lauren ang mga ito? Naitala niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Michael, pati na rin ang kanyang mga interes at libangan, sa mga tala ng kanyang telepono. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay dapat na isang gawa ng pagmamahal na mayroon ng isang asawa para sa kanyang asawa. Sa pamamagitan ng pagpuna sa kaarawan at mga kagustuhan ni Michael, makakapaghanda si Lauren ng isang sorpresa para kay Michael. Kung tungkol sa mga petsa na kinasasangkutan nina Ivy at Victoria, maaaring italo ni Lauren ang mga ito dahil natatakot siya na masiraan ng loob si Michael sa mga petsang iyon. Sa mga araw na iyon, magiging maalalahanin ni Lauren na huwag hayaang alalahanin ni Michael ang kanyang malungkot na nakaraan. Kung ganoon ang kaso, si Lauren ay talagang masyadong maalalahanin at meslan. Naguguluhan si Michael. Kahit anong tingin niya rito, mukha namang mabuting asawa si Lauren, at hindi katulad ng hamak na babae na magsisinungaling at manlinlang ng iba. Dahil wala siyang nakita mula sa kanyang telepono, ibinalik niya ito sa orihinal nitong posisyon at humiga sa kama. Pagkatapos ng almusal, tinanong ni Lauren, "Honey, saan tayo pupunta ngayon para magsaya?" Mag-honeymoon sana silang dalawa pero dahil frozen ang assets ni Michael, wala siyang pera para dalhin si Lauren sa mga sikat na tourist spot. Of course, it wasn't a matter of money now but rather, Michael don't want to go to trip with Lauren. Kailangan kong ayusin ang ilang underlings ni Pablo na umalis sa DC ngayon para hindi kita makasama. Gawin mo lang ang sarili mong mga bagay. Hindi naman natin kailangang magkadikit 24 hours a day, diba? Sabi ni Michael. Ang pag-aayos ng mga tauhan ni Pablo ay isang dahilan lamang. Ang tunay na motibo ni Michael ay ang makipaghiwalay kay Lauren. Pagkatapos lamang ay gagawin ni Lauren ang kanyang sariling negosyo at makilala ang mga taong may kaugnayan sa kanya. Tumango si Lauren at sinabing, "Pupunta ako sa gym. After seeing your former cousin-in-law sa kasal, nahihiya talaga ako." Kung ikukumpara sa kanya, grabe ang figure ko. Tumawa si Michael at sinabing, "Hindi ko ine-expect na may mga babae pa pala sa mundong ito na kayang magpakababa sa iyo." Sa katunayan, si Elsa una ay nagkaroon lamang ng isang mahusay na figure at katamtamang hitsura. Gayunpaman, mula nang pumunta siya sa Korea para sa plastic surgery, ang kanyang hitsura ay halos perpekto ngayon. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Michael ang fake perfection na ito dahil mas gusto niya si Elle at hindi si Jenny. Lauren continued, "Faced with your ex-wife and her cousin, I really have an inferiority complex kasi mas maganda sila sa akin at mas maganda rin ang figures nila kaysa sa akin. Hindi lang yun, mas bata din sila sa akin. Nag-aalala talaga ako na hindi mo ako magugustuhan kung hindi ko kayang ikumpara sa kanila." Sa sandaling iyon, biglang sinabi ni Michael, "Ang iyong figure ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga kababaihan. Si Jenny ay isang vixen, hindi mo kailangang ikumpara ang iyong sarili sa kanya. By the way, malamang nagwo-workout ka rin, di ba?" Tumango si Lauren. "Oo, pumupunta ako sa gym bawat linggo." Kung ganoon, mayroon ka bang personal na tagapagsanay upang tulungan kang bumalangkas ng isang plano sa pagsasanay o isang bagay? Patuloy na tanong ni Michael. Tumango muli si Lauren, "Oo, ito ay isang male trainer na medyo sikat sa DC at siya ang trainer ng maraming celebrity." Oh. Nanatiling kalmado si Michael sa ibabaw. Sa katunayan, iniisip niya sa sarili niya, sinabi ni Jessie na higit sa isang lalaki si Lauren bukod kay Matt. May relasyon din ba siya sa kanyang tagapagsanay? Pagkatapos mag-isip, tumayo si Michael. "Anyway, kailangan ko nang umalis. Masiyahan sa iyong pag-eehersisyo." "Okay, bye honey." Pagkaalis ng bahay, nakita ni Michael sina Salvatore at Tim. Pagsakay pa lang niya sa kotse, inutusan ni Michael si Salvatore, "Salvatore, ayusin mo na may susunod sa asawa ko, mas mabuti na babae. Sabihin mo sa kanya na sundan siya sa gym." Medyo natarante si Salvatore. "Ginoo. Michael, ikaw." Si Victoria ay kinuha ni Jamie na maaaring kasabwat ng mga Howard. Ang lahat ng ito ay maaaring isang tukana laban sa akin na ginawa ni Jamie kasama ang mga Howard.
Bukod pa rito, ang susi para malaman ang pamamaraang ito ay nasa Lauren. Kung walang mali sa kanya, nag-o-overthink si Jessie. Natarante si Salvatore ngunit gayunpaman ay nagpadala siya ng isang tao na bumubuntot kay Lauren. Hindi nagtagal, nakatanggap ng video si Michael. Ito ay isang video ni Lauren na nag-eehersisyo sa gym. Si Lauren ay nakasuot ng masikip na damit na nagpapakita ng kanyang mahusay na figure. Kasama ng kanyang napakarilag na mukha, tiyak na maakit niya ang sinumang makakakita sa kanya. Sa video, nakahiga siya sa isang malaking fitness ball at gumagawa ng ilang mga sit-up. May isang matangkad at fit na lalaki sa tabi niya na inaakala niyang personal trainer niya. Ginoo. Michael, napakaganda ng asawa mo, mas mabuting sabihin mo sa kanya na mag-ehersisyo sa bahay. Kung pupunta siya sa gym, ito ay magiging isang kalamangan sa mga hayop na iyon, sabi ni Salvatore. Tingnan mo, halos maglaway na ang trainer na iyon. Medyo nainggit din si Michael. Pagkatapos ni Lauren mag-ehersisyo, paalisin ang trainer na iyon. Oo. Pagkaalis ni Lauren sa gym bandang alas 5 ng hapon, nagpadala si Salvatore ng isang lalaki na may taas na halos 1.7 metro, na madaling nasupil ang 1.85 metrong matipunong lalaki at kinaladkad palabas. Si Salvatore ay susunod na magtatanong sa kanya. Kabanata 414, personal trainer ni Lauren. Dinala ang personal trainer ni Lauren sa underground parking lot mula sa upscale gym sa Gusali. Ang matangkad at kahangahangang personal trainer ay nagsimulang sumigaw ng walang humpay matapos mahawakan ng isang lalaki na mas maikli sa kanya. Buddy, malapit nang mabali ang braso ko. Pakawalan mo ako. Hindi ako tatakbo, okay? Nakakaintindi ka ba ng English? O nagsasalita ka lang ng Thai? Hindi siya pinansin ng lalaki at diretsyong dinala sa Salvatore. Sa pagkakataong ito, ang interogasyon ay ginawa ni Salvatore, at si Michael ay nagtago sa loob ng isa sa mga kotse sa parking lot upang panoorin mula sa malayo. Hindi niya maaaring ipaalam kay Lauren o sa mga Howard na iniimbestigahan niya si Lauren. Ang personal na tagapagsanay ay tumingin kay Salvatore at sinabing may pagtataka, "Sir, hindi kita kilala, may hindi pagkakaunawaan ba?" Bang! Tinuntok siya ni Salvatore at si Nico, misunderstanding. Bilang isang gym trainer, nakipag-ugnay ka talaga sa isang magandang miyembro ng gym at sinasabi mo na hindi ito pagkakaunawaan. Mukhang natarante agad ang gym trainer. Miyembro. Sinong babaeng miyembro ng gym ang asawa mo? Baka nagkamali ka ng ideya. Sumabog si Salvatore, damn it. Hindi pagkakaunawaan, aking asno. Pinagmamasdan kita, punk. Ang oras na ginugulo mo sa pagtulong sa mga babaeng miyembro ay 3 beses kaysa sa ginugulo mo sa mga miyembrong lalaki. Kung hindi ka manhid, ano ka? Halos lumabas na ang mga mata mo sa eye sockets mo. Taglit na naalala ng personal trainer habang sinasabing, ngayon lang. Hindi mo ibig sabihin si Miss Howard, di ba? Diyos ko, buddy, nagkasala ka sa akin. Si Miss Howard ay tagapagmana ng mga Howard. I wouldn't dare to hook up with her kahit matapang ako. Sa unang araw na dumating si Miss Howard, dumating ang kanyang kapatid upang igiit ang pangangibabaw sa harap ko kasama ang kanyang kababata. Sino ba namang maglalakas loob na manggulo sa kanya? At saka, si Miss Howard ay may mahusay na paghuhusga at hindi siya. Isang walang habas na babae na mahilig manggulo. Hindi niya ako gusto. Tinuntok ni Salvatore ang personal trainer at sinabing, nagpapanggap ka pa. Bigyan mo ako ng isang matapat na salaysay tungkol sa nangyari kay Miss Howard, at maaari kong iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa parking lot na ito ngayon. Iiyak na ang personal trainer. Boss, hindi ko talaga ginawa. Wala kaming pinag-uusapan ni Miss Howard maliban sa mga bagay tungkol sa fitness. Wala akong number niya. Bukod, kami ang pinaka-upscale na gym sa DC, at ang mga coach din ang pinaka-kwalipikado. Hindi sila katulad ng mga bastos na tagapagsanay sa paligid ng bayan. I swear hindi pa ako nakipag-hook sa kahit na sinong miyembro ng gym natin. Ang personal na tagapagsanay ay patay na laban sa pag-amin dito, kaya medyo naiinis si Salvatore. Nang tumunog ang telepono ni Salvatore, nakita niyang si Michael iyon. Pakawalan mo siya. Hinawakan ni Salvatore ang personal trainer at galit na sinaway, punk, pakakawalan na kita ngayon.
Kapag nagsasanay ka ng iba pang miyembrong babae sa hinaharap, itigil mo ang iyong pagnganga. Gayun din, mas mabuting huwag kang huminga ng isang salita tungkol sa pangyayari ngayon. Gaya ng nakikita mo, madaling mahuli ka ng isang menor de edad kong anak. Pag-isipan mo kung ano ang mangyayari sa iyo kung magpadala ako ng isang matanda upang harapin ka. Alam ng personal trainer na hindi dapat guluhin si Salvatore, kaya nagmamadali siyang nagsabi, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ako magpapakalat ng isang salita tungkol dito sa sinuman. Scram. Pinanood ni Salvatore ang pag-alis ng personal trainer bago bumalik sa kotseng sinasakyan ni Michael. Nang makarating sa malayo, sinabi ni Salvatore, Mr. Michael, ang tagapagsanay na iyon ay hindi nang ahas na aminin ang anumang bagay. Iniisip kong gumamit ng ilang malupit na paraan para pilitin siyang magsalita. Umiling si Michael. Hindi siya nagsisinungaling. Sa buong interogasyon, binigyang pansin ni Michael ang ekspresyon at tono ng boses ng personal na tagapagsanay nang magsalita ito. Sigurado siyang nagsasabi ng totoo ang lalaki. Batay sa pagkakaintindi ni Michael kay Lauren, naramdaman niyang sa katayuan at panghuhusga nito, hindi siya mahuhulog sa isang gym trainer. Dahil sinabi ni Michael na nagkaroon ng relasyon si Lauren kay Matt, mas mabuting mag-focus na lang kay Matt. Dahil doon, iniutos ni Michael, Salvatore, team, bantayan si Matt Gale at alamin kung saan siya nakatira, kung may girlfriend ba siya o wala, at kung ano ang sinasabi ng mga tao sa paligid niya tungkol sa kanya. Nakuha ko. Matapos ibigay sa kanila ang mga tagubaylang iyon, muling tinawagan ni Michael si Lauren. Hello, honey. Nasaan ka, darling? Nasa gym ka pa ba? Wala, kakauwi ko lang galing gym. Hobby, tapos ka na ba? Oo, katatapos ko lang sa negosyo ko at gusto kong tanungin ka kung gusto mong kumain sa labas ngayong gabi. Oo, syempre. Matagal na kaming hindi kumakain sa labas. Hobby, gusto kong magkaroon ng Chinese food. Hehe. Sige, magpapabook ako ng lugar sa Yang's Chinese food pagkatapos. Oo nga pala, hindi ko isasama si Chloe ngayong gabi, may gusto akong imbitahan. WHO. Si Dr. Matt Gale. Nang marinig ni Michael na gustong imbitahin si Matt, medyo nagulat si Lauren. Hobby, bakit? Bakit bigla mo na lang siyang yayain sa hapunan? Nako, napansin kong hindi siya dumalo sa kasal namin, sabi ni Michael. Oo, nagkaroon kami ng conflict dahil pinilit siya ni Chris Hank dati. Sabi ni Michael, hindi ko siya sinisisi sa nangyari dati. Kung tutuusin, bina-blackmail siya ni Chris sa kanyang mga magulang, at wala siyang pagpipilian. Tila muling nag-iisip si Lauren. Mahal, kung iyan ang sasabihin mo sa palagay ko ay lubos na salamat kay Dr. Gale na makakasama tayo ngayon. Imagine kung wala siyang ginawang consciousness manipulation noon na naging dahilan kung bakit na in love ka sa akin sa fantasy sa loob ng 3 taon. Magkasama tayo ngayon. Sigaw ni Michael. Bilang tugon, sinabi ni Lauren, oo, iniisip ko rin na si Dr. Gale ay isang napakahalagang tao sa amin. Kung ganoon, tatawagan ko siya at yayain, sigurado akong matutuwa siya kapag nalaman niyang napatawad mo na siya. Sige, ipapahatid ko si Salvatore para sunduin ka. Huwag ka na mag-drive, sabay tayo uminom mamaya. Magkita tayo sa Yang's Chinese food. Okay? Bye hobby? Love you. Mua. Hinalikan ni Lauren si Michael sa telepono. Beep. Ibinaba ni Michael ang telepono. Naalala ang sinabi ni Lauren, hindi niya maiwasang mapangiti. Lauren Howard, magtiwala ka pa rin sa iyong pisngi na sabihin na si Matt ay isang napakahalagang tao sa ating dalawa. Siyempre importante siya. Bago ako nagpakita, siya ang laging nasa tabi mo. Siya ang laging pumupuno sa laman at malungkot mong puso. Palihim na nanumpa si Michael na dapat niyang hanapin ang ebidensya sa pagitan nina Lauren at Matt ngayong gabi. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating sina Michael at Lauren bago si Matt. Nang malaman niyang inimbitahan siya ni Michael na maghapunan, nagpanik siya at sumakay ng elevator, dahilan kung bakit siya late dumating. Ginoo. Hudson, Miss Howard, binabati kita sa iyong kasal. Ikinalulungkot ko na wala ako sa araw ng kasal, ito ay isang maliit na tanda ng aking pagpapahalaga. Sana tanggapin mo. Iniabot ni Matt ang isang napakagandang kahon ng regalo kay Michael. Ngumiti si Michael at sinabing, Dr. Gale, masyado kang magalang.
Maupo ka muna at umorder ng pagkain. Oo naman. Umupo si Matt, hinubad ang kanyang jacket, umorder ng pagkain, at saka nagsali ng isang baso ng alak. Pagkatapos ay kinuha niya ito at sinabing, Mr. Hodgson, Miss Howard, nahihiya akong makita kayong dalawa pagkatapos ng nangyari noong nakaraan. Tinulungan ko talaga ang halimaw na iyon na si Chris Hank na sirain ang perpektong imahe ni Mr. Hodgson sa puso mo, Miss Lauren. Sa kabutihang palad, hindi niya nakuha ang kanyang paraan sa huli. Kung hindi, ako ay naging isang makasalanan. Salamat sa paglimot sa nakaraan at pagtrato sa akin bilang kaibigan. Iinumin ko ito. Pagkasabi niya na sabay-sabay niyang ibinaba ang baso. Kabanata 415, eavesdropping. Napatingin si Michael kay Matt na galit na galit. Masyado kang magalang. Huwag mo nang ibalik ang nakaraan. Honey, mag-toast tayo kay Dr. Gale. Sige. Napahawak ng mabuti si Lauren sa kanyang alak. Ginawa rin ni Michael na painumin silang dalawa ni Matt at Lauren at mas maganda kung pareho silang lasing. Susunod, humanap ng dahilan si Michael para umalis at hayaan silang dalawa na magkasama. Pagkatapos, si Michael ay palihim na nanunood sa kanilang dalawa sa pagbuhos ng beans pagkatapos uminom. Maya-maya, nagsimula na naman silang tatlo na mag-chat habang nag-e-enjoy sa pagkain. Si Dr. Gale, kailangan talaga naming magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakapag-asawa ng isang asawang kasing perpekto ni Lauren. Hindi ako natatakot na pagtawanan mo. Maaaring 4 na araw pa lang kaming kasal pero sobra na kaming nagmamahalan at sobrang saya namin na hindi kami mapaghihiwalay. Matamis na ngumiti si Lauren, hindi siya nahihiya sa harap ni Matt. Nang marinig ito, tumawa si Matt at sinabing, haha, pagpasok ko pa lang, nakita ko na kayong dalawa na naging mas malapit at mapagmahal kaysa dati. I'm really happy for you too, especially Miss Howard. Michael, hindi mo alam kung gaano kaawa si Miss Howard nitong nakaraang 3 taon. Makakasama ka lang niya sa kanyang pantasya. Ngayon sa wakas ay hindi ko na kailangang makita si Miss Howard na nag-iisa at nakakaawa. Haha. Sa kabila ng pagngiti, malamig na yumuko si Michael at naisip, malungkot at nakakaawa si Lauren Howard. Hindi ka ba nasa tabi niya nitong nakaraang 3 taon? Kinuha ni Matt ang kanyang mga kubyertos at tinulungan ang sarili sa pagkain, at nagsimulang kumain ang tatlo. Habang kumakain, hindi naiwasang maalala ni Matt, naalala ko pa ngayon, there was a time when I played hypnotic consciousness manipulation for Miss Howard and we were at the juncture where she was about to hug you. Nakahiga si Miss Howard sa upuan na iyon, iniabot ang kanyang mga braso sa hangin at nagkunwaring yakap ka. Sa oras na iyon, nanalangin ako sa Diyos at iniisip kung kailan ka may akap ni Miss Howard sa totoong buhay. To-think na ngayon ay sa wakas ay nagkatotoo na. Miss Howard, narito ang isang toast para sa iyo. Excited na nag-toast si Matt kay Lauren. Tumingin si Lauren kay Matt nang may pasasalamat habang sinasabing, Mr. Gale, maraming salamat sa huling 3 taon. Hindi ko talaga alam kung paano ako nakaligtas nitong 3 taon nang wala ka. Kung noon pa man, madamay lang si Michael sa kanilang pag-uusap at hindi na niya ito iniisip. Gayunpaman, ngayon ay maingat na inaalam ni Michael ang nakatagong kahulugan sa likod ng bawat salita ng kanilang pag-uusap. Hindi ka makakaligtas sa huling 3 taon nang wala si Matt Gale. Di kaya nagpapasalamat ka sa kanya dahil ilang beses ka na niyang natulog. Hindi pinaghiwalay ni Michael ang dalawa. Sa halip, bigla niyang sinabi, so, niyakap ako ng ganito ni Lauren pagkatapos ma-hypnotize. Hinalikan ba niya ako o gumawa ng iba pang intimate acts? Sana wag mo akong sisihin sa pagtatanong ng ganyang kakulit na tanong. Iniisip ko lang na talagang gustong gawin iyon ni Lauren dahil naramdaman ko ang passion niya nitong mga nakaraang araw. Hehe. Bahagyang namula si Lauren at mahinang hinampe si Michael. Ikaw ay kaya nakakainis. Huwag mong pag-usapan ito sa harap ni Dr. Gale. Mahalaga ba? Hindi ka naman tagalabas. Biglang naging seryoso si Matt. May mga pagkakataon talaga dahil kinokontrol ko ang balangkas noong ginagawa ko ang pagmamanipula ng kamalayan para kay Miss Howard. Bilang isang doktor, tiyak na hindi ako gagawa ng inisyatiba na manipulahin si Miss Howard para gawin ang ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga kasarian at talagang magiging awkward para sa akin na manood mula sa gilid.
Gayunpaman, kapag si Miss Howard ay nagkaroon ng ganoong hilig at pag-iisip, aalis ako sa treatment room at iiwan si Miss Howard na mag-isa, upang dahan-dahan siyang makakuha ng kaginhawaan sa kanyang sarili. Naramdaman din ni Lauren na medyo sensitibo ang paksang ito. Hawak ang kamay ni Michael, sinabi niya, "Doktor. Ang pamilya ni Gail ay nag-practice ng medisina sa loob ng maraming henerasyon. Walang mali sa kanyang karakter at medikal na etika." Sabi ni Michael, "Oo naman. May tiwala ako kay Dr. Gail." Gayunpaman, sa kaibuturan niya, naisip niya, "Pero bang paniniwalaan kita? Hayop ka, siguradong sinamantala mo si Lauren noong nagpapagamot ka." Nasa hypnotized state si Lauren, kaya sino ang makakapagpatunay kung talagang umalis ka sa treatment room o hindi? Sinong lalaki ang makakalaban sa kanyang pagnanasa kapag nakaharap ang isang kaakit-akit na kagandahan? At saka, malinaw na sinabi ni Jesse kay Michael na may kakaiba sa kanilang dalawa. Tiyak na may mali sa hayop na iyon, Matt Gale. Pero baka walang mali kay Lauren. Baka sinamantala ni Matt Gale si Lauren nung na-hypnotize siya. Biglang nabuo ni Michael ang kaisipang iyon dahil pakiramdam niya ay hindi naman masamang babae si Lauren. Kung hindi, dapat ay talagang magaling siyang artista. O marahil sa kaibuturan, umaasa rin si Michael na mabuting babae si Lauren. Matapos ang halos kalahating oras na pagkain, nakatanggap si Michael ng tawag mula sa kanyang alipors, na bahagi rin talaga ng kanyang plano. "Hoy, ano? Paano nangyari yon? Sige, paghiwalayin mo muna silang dalawa, ako na muna." Ibinaba ni Michael ang telepono at nang makita ni Lauren ang pagbabago ng ekspresyon ni Michael ay agad itong nagtanong, "Hubby, what's the matter? Sino ang tumawag?" Sabi ni Michael, "Mga underlings ko. Hindi ko alam kung anong nangyari kina Salvatore at team. Nagkaroon ng malaking away ang dalawa at kailangan kong puntahan ng personal." Alam din ni Lauren na sina Salvatore at team ang dalawang pinakamakapangyarihang subordinate ni Michael na ang alitan ay maaari lamang mamagitan ni Michael. Pagbangon mula sa kanyang upuan, sinabi ni Michael, paumanhin, "Dr. Gail, may dumating at kailangan kong hawakan ito. Hindi kita kayang samahan. Ayos lang, okay lang, sabay tayo sa susunod." Tumayo na rin si Matt. "Nag-drive ka ba dito?" tanong ni Michael. Tumango si Matt. "Oo, nag-drive ako." Sabi ni Michael, "Nako, hindi kami nag-drive dito. Pauwiin mo na ang asawa ko pagkatapos mong kumain, okay?" Nagmamadaling sinabi ni Matt, Oo, maaasahan mo ako. Siguradong iuuwi ko siya ng ligtas. Huwag kang mag-alala." Tumango si Michael sa kanya bago niyakap si Lauren at umalis. Siyempre bago siya umalis ay naglagay na siya ng listening bag sa bag ni Lauren. Maya-maya lang ay mapapakinggan na ni Michael ang pag-uusap ni na Lauren at Matt. Si Lauren at Matt ay parehong nakainom ng maraming alak sa sandaling ito. Bukod pa rito, umalis na si Michael, ang eyesore, kaya dapat ito na ang oras para magsalita sila ng totoo sa pagkahilo. Gayunpaman, natuklasan ni Michael na ang kanilang pag-uusap pagkatapos niyang umalis ay medyo karaniwan. At saka, lahat sila ay magalang pa rin sa isa't isa. Tinugunan pa rin ni Lauren si Matt bilang Dr. Gail habang tinawag niya ito bilang Miss Howard. Walang iba kundi respeto sa kanilang pag-uugali. May mali. Kung naging magkasintahan sila, hindi sila dapat maging magalang sa isa't isa. Makalipas ang ilang minuto, umalis na ang dalawa sa restaurant, at tumawag si Matt ng valet driver. Sabay sana sila ni Lauren sa backseat. Gayunpaman, umupo si Matt sa passenger seat sa harap habang nakaupo si Lauren sa backseat. Hindi lang iyon, normal ang pag-uusap ni Matt at Lauren sa buong paglalakbay. Sa puntong ito, hindi maitago ni Michael ang kanyang pagkalito.